Tayo po ay uli ay manalangin. Aming dakilang Diyos, sa umaga pong ito, ang una naming panalangin ay kalakasan, karunungan at kaalaman. Maging ang pangunawa sa inyong salita ay nangangailangan ng inyong soberanong pagkilos sa pamamagitan ng inyong spirito at di namin inaangkin, Panginoon, na matututunan namin ang lahat ng mga spiritual na katotohanan, makukuha namin ang lahat ng pagpapala ng inyong salita sa pamamagitan ng aming sarili. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa oras na ito. Samahan mo po kami na ang aming maging pagbubulay-bulay at pag-aaral ng inyong salita ay maging matamis. Sa oras na ito, O Diyos, ang aming pong ninanais ay lumawak ang aming kaunawaan sa inyong salita. At ang kaunawaan na iyon ay lalong magdala sa amin sa paglakad sa katwiran, kabanalan tulad ng aming Panginoong Kristo. At ninanais namin, O Diyos, sa pamamagitan ng inyong salita, kami ay mamunga tulad ng naisin ng Ama na kami ay mamunga. At sa oras na ito, pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito. Samahan niyo po kami, aming Ama, sa aming pag-aaral ng inyong salita. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Siguro hindi lingid sa inyong lahat ang 2025 Golden Globe Award na kung saan, again, just like the previous opening of the Olympics last year, ay punong-puno ito ng mockery, blasphemy, at panunuya sa ating Panginoon. Kung inyong napanood ay meron doong isang host na nagre-recap ng mga parang shout-out. At may nabanggit nga doon na 4 at isa doon ay sabi, kung meron bang nag-shout out nag-mention o parang bumati sa God, the creator of the universe, at inilagay doon yung bilang at ang bilang ay 0, wala. At lahat ng tao ay nagtawanan. At yung ganoong klase ng pamamaraan ng entertainment is blasphemous in a sense na ano ang ating i-expect sa Hollywood. Tingnan nyo na lamang ang Disney. Tingnan nyo na lamang ang maraming mga pinuproduce na pelikula ng Hollywood ngayon. Ginagawang normal, ginagawang hindi kasalanan ng kasalanan. So anong i-expect natin? At sabi nga nung host na babae ay, what do you expect to this parang godless ng mga tao? Well, actually, ang isang bagay doon na marereflect natin, kung hindi nila naranasan at nakita ang kagandahan at kadakilaan ng Panginoon, hindi tayo magtataka na meron silang ganung klase ng appetite, meron silang ganung klase ng damdamin. At sa umagang ito, mapalad tayo dahil hindi lamang natin naranasan at nakita ang kadakilaan ng ating Panginoon. Sa lahat ng tunay na mananampalataya, ang isang tunay na mananampalataya ay nakaugnay kaisa ng ating Panginoong Jesucristo. At ang mga taong yun na nagtawanan ay maaring ngayon they are laughing. But in the end, kapag dumating ang Panginoon sa araw ng kanyang paghuhukom, tulad ng sinabi sa ating pinag-aaralan ngayon na ihihiwalay niya, meron siyang mga itatapon. Kung hindi sila magsisisi, hindi sila lalapit sa ating Panginoong Jesucristo, tulad sila ng mga sangang itatapon at masusunog. Kaya sa umagang ito, dapat nating tingnan ang ating sarili na nakaugnay sa Panginoong Jesucristo. Sa isang mananampalataya, tingnan niya ang kanyang sarili na siya'y nakaugnay sa Panginoong Jesucristo. Ito ang iyong bagong buhay. Ito ang iyong kalagayan. At sa mga hindi pa mananampalataya na ngayon ay kasama namin at nakikinig, tingnan mo ang iyong sarili sa paraan na meron ka dapat katiyakan na ikaw ay kaisa ng ating Panginoong Jesucristo. At nawa ang mensaheng ito ay magdala sa mga hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya ng katiyakan ng kanyang kaugnayan at pakikiisa sa ating Panginoong Jesucristo. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat ng Ebanghelyo ni Juan. Pagpapatuloy natin ang ating seryeng pag-aaral sa Kabanatang 15.
talatang 1 hanggang 8. Ngunit gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang ating focus ngayon ay verse 2. Pero babasahin natin ang verses 1 up to 8 for the sake of context. At kung naroon na kayo, makinig ang lahat. Ito ang salita ng Diyos, walang pagkakamali at hindi maaaring magkamali. Ito lamang ang tanging may otoridad sa kanyang iglesia, kaya ang dapat ang lahat ay ibigay ang kanyang pandinig sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Ito ang salita ng Diyos, talatang 1. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. At kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili malibang nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung sino man hindi manatili sa akin at siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo at sila'y titipunin at ihahagis sa apoy at masusunog. Kung kayo'y manatili sa akin at ang salita ko'y manatili sa inyo, hingin nyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y naluluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging alagad ko. Ito ang salita ng Panginoon. Gusto ko lamang kayong bigyan ng pagbalik-tanaw sa nakaraan nating mensahe. Pinag-aaralan natin ngayon ang John chapter 15 verses 1 to 8 na kung saan dito ay nagbibigay ang Panginoong Jesucristo ng halimbawa ng kanyang sarili bilang isang tunay na puno ng ubas. At actually, ito ay panghuli sa kanyang 7 I am saying. Tulad ng sinabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. I am the light, I am the bread, I am the shepherd, I am the good shepherd, I am the resurrection. At ngayon, ito yung kanyang panghuli. Gusto ko lamang mabilis bigyan kayo ng pagbalik-tanaw sa ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. At ito ay akin lamang bubuo din sa 3 paraan. Una, nakita natin noong nakaraang linggo na ang hindi nagawa ng bayan ng Israel na mamunga ng kabutihan, kabanalan at katwiran, si Kristo ang tumupad. Dahil na pinakita ko sa inyo noong nakaraang linggo na ang puno ng ubas ay larawan sa bayan ng Israel. Ngunit bilang puno ng ubas sa lumang tipan na itinanim ng Diyos, sila ay hindi namunga. Kaya nang inangkin ng Panginoong Jesucristo na siya ang tunay na puno ng ubas, ang hindi nagawa ng bayan ng Israel na mamunga ng kabutihan, kabanalan at katwiran, si Kristo ang tumupad. At ipinapakita nito na sa pagiging isang Israelita, sa kanya'y hindi dadaloy ang bunga na inaasahan ng Ama. Hindi siya mamumunga kahit na gaano man seremonya ang kanyang gawin. Ipinapakita nito na kailangan ng isang tao ay maging isa, kaugnay ng Panginoong Jesucristo upang dumaloy sa kanya ang bunga, ang tunay na bunga na inaasahan ng Ama. Kailangan siyang maging isa sa Panginoong Jesucristo. At ikalawa, nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, dahil siya ang tunay na puno ng ubas, malinaw na ipinakita ko sa inyo at binigyan ko ito ng diin na kay Kristo lamang magmumula, kay Kristo lamang dadaloy ang tunay na kabutihan, pag-ibig, kabanalan at katwiran na hindi natin kayang gawin. Lahat ng bagay na kailangan natin para sa kaligtasan, ito'y magmumula, ito ay dadaloy lamang sa Panginoong Jesucristo dahil siya ang tunay na puno ng ubas. Bilang puno, sa kanya dumadaloy lahat ng nutrients, lahat ng kailangan ng sanga. At yun ang paglalarawan sa atin na dahil si Kristo ang tunay na puno ng ubas, lahat ng ating kailangan ay dadaloy sa kanya. At ikatlo, ipinakita ko rin sa inyo na ang labas at ang walang pakikiisa sa Panginoong Jesucristo, ang taong yon ay mamumunga lamang ng kasalanan ang ibubunga ng kanyang buhay.
Ang taong wala kay Kristo, ang taong labas kay Kristo ay patuloy lamang magbubunga ng kasalanan. Dahil si Kristo mismo ang nagsabi sa Matthew 15 verse 18, sinabi niya doon na ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso at siya nagpaparumi sa tao. Ano ang nagpaparumi sa tao? Ang kanyang puso, hindi ang kanyang kinakain. At pinapakita nito ano ang laman ng ating puso. Ipinakita doon sa Matthew 15 verse 18 and following, lahat ng uri ng kasalanan. At saan nanggagaling ang kasalanan? Hindi sa labas, kung hindi sa loob. Ito ang nagpaparumi. Kaya kung ang taong iyon ay wala sa Panginoong Jesucristo, magbubunga lamang siya ng kasalanan. At ipinapakita nito ang kahalagahan ng kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang ating pag-aaralan muli, babalik tayo sa pagkaunawa ng paglalarawan ng Panginoong Jesucristo bilang siya ang tunay na puno ng ubas. Nang sinabi ni Kristo na siya ang puno ng ubas, dapat nating tandaan na inilalarawan dito ng Panginoong Jesucristo yung uri ng relasyon na meron siya sa mga disipulo. Nang sinabi niyang ako ang puno ng ubas at ang mga disipulo ang mga sanga, nangangahulugan ito ng paglalarawan ng uri ng relasyon na ang sanga ay nakadepende sa puno. Ang buhay, nutrition, lahat ng kailangan ng sanga ay nakadepende sa puno. At iyon ang inilalarawan. Lahat ng ating kailangan, spiritual na pangangailangan ay nasa Panginoong Hesukristo. Sa Kanya dadaloy ito. At ang paglalarawan na ito ay pagpapakita ng kalapitan din ng ating relasyon sa Panginoong Hesukristo. Ganoon tayo kalapit. Ganoon kalapit ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya nga kung titingnan nyo dito, ilang beses, 7 beses na binigyang paulit-ulit, binigyang diin ni Apostol Juan na kailangan ang manatili sa Kanya. Ang tunay na sanga, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na disipulo ay mananatili at dapat manatili sa Kanya dahil ang hindi manatili sa Kanya ay matutulad sa isang sangang naputol, matutuyo, itatapon at igagatong at masusunog. Ngayon, yan ang aking binigyang diin sa inyo noong nakaraang linggo. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ng inilarawan ng Panginoong Jesucristo ang Kanyang sarili bilang tunay na puno ng ubas. Yan ay uri ng ating relasyon, kung ano yung uri ng ating relasyon sa ating Panginoon. Ngayon, makikita rin din natin sa talatang 1, inilarawan din ng Panginoong Jesucristo kung anong uri ng relasyon meron tayo sa Kanyang Ama. So dito makikita natin anong uri ng relasyon meron tayo kay Kristo, tulad ng isang puno at sanga. Ngayon naman, titingnan natin yung uri ng ating relasyon sa Ama. Ano ang uri ng relasyon ng mga mananampalataya sa Ama? Paano ito inilarawan ng Panginoon? Nasa talatang 1. Sa talatang 1, inilarawan ng malinaw ni Kristo ano ang uri ng relasyon ng mga disipulo sa Kanyang Ama. Ang sinabi doon ay ito, at ang aking Ama ang tagapangalaga. So anong uri ng relasyon tayo meron sa Ama? Siya ang ating tagapangalaga. Napakagandang paglalarawan ito. Alam niyo, ito ng aking binabasa at aking pinag-aaralan at pinagbubulay-bulayan. Napakaganda ng katotohanan na ito. Ito yung uri ng relasyon na meron tayo inilalarawan na ang Diyos ang tagapangalaga. Isipin mo ito. Alam niyo ba kung bakit sa mga oras na ito, lahat ng atoms is composed, lahat ng atoms ay hindi naghihiwa-hiwalay, lahat ng ating cell is composed, lahat ng bagay sa kalawakan, sa mundong ito, lahat ng bagay is in place dahil sa Diyos, dahil sa Kanyang pangangalaga. Isipin niyo doon, kung titingnan ninyo ang pangangalaga ng Diyos sa kalikasan, inahayag nito yung kapangyarihan ng Panginoon. Napakamakapangyarihan ng Panginoon. Ngunit walang hihigit sa kapahayagan ng Kanyang kapangyarihan sa pangangalaga sa isang makasalanan na Kanyang inugnay sa Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito ang dapat ninyong maunawaan. Ang Diyos Ama ang tagapangalaga ng bawat mananampalataya. Hindi na
tama na meron tayong pagdisiplina sa ating sarili, ngunit dapat nating tingnan, merong Diyos na tagapangalaga at maging kumpiyansa ka sa lahat ng oras na iyong dinaranas, pinagdaraanan, may Ama na tagapangalaga. Kaya ang aking mensahe ay simple lamang. Ang aking mensahe sa umagang ito ay ito. May tanging pangangalaga ang Ama sa lahat ng kaisa ng Panginoong Hesukristo na nagdadala tungo sa paglago sa pananampalataya. Ulitin ko lamang. May natatanging pangangalaga ang Ama sa lahat ng kaisa ng Panginoong Hesukristo na nagdadala tungo sa paglago sa pananampalataya. Meron siyang natatanging pangangalaga sa iyo bilang mananampalataya. At ang layunin ng pangangalaga ng Panginoon na yon, ang pangangalaga ng Panginoon sa atin ay upang dalhin ka sa paglago, upang dalhin ka sa pamumunga. Ibig sabihin, ang partikular na pangangalaga ng Diyos sa isang mananampalataya ay tungo saan? Tungo sa paglago, tungo sa pamumunga. Yan ang ipinapakita ng ating talata. Halimbawa, ipinakita ng talatang 1. Napakalinaw. Ano ang dahilan ng pamumunga ng sanga? Pinapakita nito na ang dahilan ng pamumunga ng sanga ay ang pagiging isa kay Kristo. Kung titingnan ninyo, may dalawang dahilan dito kung bakit ang mga mananampalataya ay namumunga. Una, ito'y pakikiisa sa Panginoong Hesukristo at ikalawa, pangangalaga ng Ama. Walang makakapamungang mananampalataya na labas kay Kristo at wala ang pangangalaga ng Ama. Sabi ni Kristo, ang aking Ama ang tagapag-alaga. Ang larawang ito, ang Ama ang tagapangalaga ay nagpapakita ng napakalinaw ng uri ng relasyon na meron ng bawat isa sa mananampalataya. Kaya ang pinakapunto rito, ang dahilan ng pamumunga, ang dahilan ng paglago ng isang Kristiyano, una ay ang kanyang pakikiisa kay Kristo. Ang kanyang pakikiisa kay Kristo. At ikalawa, ang gawa ng Ama. Ang pangangalaga ng Ama. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ito. Hindi pangangalagaan ng espesyal na paraan o natatanging paraan ng Ama ang taong labas kay Kristo. Ang sinasabi dito ni Kristo na ang aking Ama ang tagapangalaga, ito'y natatangi, ito'y espesyal, ito'y para lamang sa mga nakaugnay kay Kristo. At bilang mananampalataya, ito'y nagbibigay sa akin ng kalakasan na ang aking pananatili kay Kristo, pakinggan nyo ito, ang pananatili mo at pananatili ko kay Kristo ay hindi ito gawa ng ating sariling lakas. Ito'y gawa ng Diyos, ang kanyang pangangalaga. Kaya araw-araw, alalahanin mo ito. Panginoon, salamat sa bagong araw na ito. Sa araw na nakalipas na ito, pinangalagaan mo akong manatili sa iyong anak. Alam nyo, kapag kami ay nananalangin, kapag kami nananalangin sa gabi, yan ang aking panalangin at noong minsan, kami ay mananalangin ng pamilya, humiga muna ako. Tumayo si Cody at sabi niya, Papa, tayo na manalangin. Christian ka ba? So, medyo napatayo agad akong bigla. Sabi ko, tara, tayo na. Mag-pray na tayo. At yun ang laging laman ng aming panalangin bilang isang pamilya. Panginoon, salamat sa iyong pangangalaga. Na sa buong araw na ito, kami napanatili sa biyaya at kay Kristo. At yun ay dapat nating kilalanin at ipagpasalamat sa Ama. Ngayon, ang focus natin ay ito, ang pangangalaga ng Ama. Ito ang ating focus. Ang pangangalaga ng ating Ama sa atin bilang mananampalataya. At dito nakalarawan sa tatlong paraan ng pangangalaga ng Ama. Tingnan ninyo sa verse 2, na doon yung tatlong uri ng pangangalaga ng Ama. Tatlong uri ng pangangalaga ng Ama. Hayaan nyo basahin ko sa inyo ang verse 2. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Tatlong uri ng pangangalaga ng Diyos ang makikita natin diyan. Una, inaalis ng Ama ang hindi namumunga.
Ganon mga laga ang Diyos sa kanyang kawan. Ganyan mga laga ang Diyos sa lahat ng mga kaisa ng Panginoong Jesucristo. Ang mga hindi namumunga ay inaalis ng Ama. Malinaw yan sa ating talata, hindi ba? Sinabi, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Yan ang pangangalaga ng Diyos. Inaalis niya, inaalis ng Ama ang hindi nagbubunga. Ibig sabihin, ang hindi nagbubunga ay pinuputol. Pinuputol ng tagapangalaga ng uba sa agricultural, sa panahon ng Panginoong Jesucristo, ganito silang mga laga. At maging sa ating panahon ng puno ng ubas, pinuputol nila, pinuputol ng tagapangalaga ng ubasan ang mga sangang hindi namumunga. Pinuputol, pinupro nila, pinuputol, tinatanggal. Sapagkat ang mga sanga na hindi namumunga, ito po'y merong negatibong epekto sa mga malulusog at namumungang sanga ng ubas. At kung titingnan natin dito, kung ang inilalarawan ng mga sanga na namumunga, sino ang inilalarawan dito ng mga sangang namumunga? Ito yung mga mananampalataya. Ang tanong, ano ang inilalarawan ng mga sangang hindi namumunga? Sila ang mga hindi mananampalataya. Ito ang mga hindi tunay na mananampalataya. Kaya ang paglalarawan ng pagputol, pag-alis sa mga sangang hindi namumunga ay sumisimbolo sa mga taong kabilang kay Kristo sa panlabas lamang. Ngunit walang tunay na ugnayan o pananampalataya kay Kristo. Kaya sila'y walang bunga. Isipin niyo ba na isang putol na sanga ng rambutan na yan, kapag yan ay naputol, mamumunga pa siya. Isa lang ang pinapakita nun. Wala nang buhay yun. Hindi yung konektado sa puno. Kaya pinapakita lamang na ang hindi namumungang sanga ay sumisimbolo sa mga taong kabilang kay Kristo sa panlabas lamang. Alam niyo, nung minsan, dumadaan kami dito, papunta kami dito, meron ako nakita na, hindi ko alam kung anong puno yun, santol ba yun, o hindi ko na matanda kung anong puno yun. Pero may nakita ako, berdeng-berde yung puno, pero sa kanyang kalagitnaan, meron doong sanga at mga dahon na tuyo na. Pero nandun siya, nakadikit pa rin siya sa puno. Pero kung titingnan natin, malinaw na yung sanga na yon ay hindi na nakaugnay sa puno. Patay na yon, wala yung buhay. Ano ang kailangan gawin sa mga sangang nakabitin na lamang na hindi nakakonektado sa puno? Putulin, tanggalin. Putol na siya, kailangan na lang siyang tanggalin. Nakalagay siya sa puno, nakasabit pa siya sa puno na buhay, pero hindi siya buhay. Sa panlabas, para siyang kabahagi pa ng puno, pero ang totoo, nagpapatunay na yung kanyang pagiging tuyo na dahon, hindi siya kabilang, hiwalay na siya. At ganoon ang pinapakita sa mga mananampalatayang hindi namumunga. Kaugnay lamang sila sa mga panlabas na nyo, ngunit walang tunay na ugnayan, walang tunay na pakikisa sa Panginoon. Nililinis ng Panginoon ang kanyang iglesia. Ang pagputol, ito'y nagpapahiwatig ng simpleng pag-aangkin ng isang tao na siya'y mananampalataya kay Kristo ay hindi sapat. Hindi sapat na sabihin niya, ako'y sumisimba. At sasabihin ko, tama yon. Kung ikaw hindi mananampalataya, tamang sumimba ka. Ngunit, ang pagiging, o yung simpleng pag-aangkin na siya isang mananampalataya ay hindi sapat. Kung walang tunay na espiritual na pagbabago at pagkakaroon ng bunga. Ang tunay na pag-aangkin, ako'y mananampalataya ay dapat may kaakibat na pagbabago at pamumunga. Hindi natin pwedeng tingpilitin ng isang puno, sanga, na putol, na mamunga. Buhusan mo yan ng tubig, lagyan mo ng fertilizer, kantahan mo pa, tapatan mo pa ng electric fan, dagdagan mo yung oxygen, dagdagan mo yung sinag ng araw. Kung putol yan at hindi kaugnay sa puno, hindi yan mamumunga. Ano ang kailangan gawin? Putulin, alisin. Kaya ang tunay na nakaugnay sa Panginoong Jesucristo
ay ito, may pagbabagong spiritual sa kanyang buhay at mayroong bunga. Yan ang isang marka ng isang mananampalataya. Ganito pinapangalagaan ng Diyos ang kanyang iglesia. Ang hindi nagbubunga ay aalisin niya. Aalisin ng Panginoon. Marami ang nagtataka. Dati yan ay mananampalataya. Dati kasama namin yan sa church. Well, actually, nung bata pa ako, meron akong inatin na isang church. At tanda ko hanggang ngayon ang mga mukha ng mga taong, parang may sama ng loob. Tanda ko pa rin ang kanilang mga mukha. At kapag nakikita ko pa rin sila hanggang ngayon. Ngunit nakakalungkot yung mga taong yun na nakita ko nung bata pa ako sa isang particular na church na aking inatin na napaka-aktibo nila. Ang kanilang pananamit, talagang sila yung mga nakabarong, mga nakapolo. Akala ko sila yung pastor at preacher dahil mga naka-nekta, yung pala, simpleng attender lamang sila. Pero yung kanilang mga postura at yung kanilang pananalita at pananamit, talagang igagalang mo sila. Sa panlabas, talagang sila yung makikita mo, napaka-relihiyoso ng mga taong ito. Subalit, ngayon nakikita ko mga taong yun, ang isa ay tricycle driver. Ang totoo niya, nakita ko lamang siya kahapon. At dahil nga traffic, hindi ko alam kung anong sinasabi niya, pero galit na galit siya doon sa sasakyan na nasa unahan niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mga tao yun, dahil marami ako nakikitang mga tao noon na aktibo sa simbahan, ngayon ay wala na. Inaalis ng Diyos ang hindi nagbubunga. Ang hindi nagbubunga na isang mananampalataya. Sorry to say, ang hindi nagbubunga sa loob ng iglesia ay patotoo na sa taong yon hindi dumadaloy ang buhay mula sa puno ng ubas. Ang taong hindi namumunga sa loob ng iglesia, ang buhay ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang katwirang kabanalan, pag-ibig, ay hindi dumadaloy sa kanya dahil siya ay hindi tunay na kaisa. Masakit, mabigat itong pakinggan. Subalit yun ang katotohanan. Ang hindi namumunga, ang hindi nakikita ang pagiging katulad ni Kristo sa kanyang buhay, isa lamang patotoo nito, baka hindi siya kaisa ng Panginoon. Sinabi sa Matthew 7, verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Makikilala mo ang tunay na nakaugnay sa Panginoong Jesucristo. Makikilala mo sila. Sila'y magbubunga ng bagong buhay. Sila'y may bagong buhay. Sila'y may bagong espiritual na buhay. Sila'y namumunga. At ang hindi tunay na nakaugnay sa Panginoong Jesucristo ay walang bagong buhay, walang espiritong nananahan sa kanila, wala ang pananahan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo sa kanila. Sa makatuwid, labas sila kay Kristo. At sa huli, tatanggalin ito ng Diyos, aalisin ito ng Panginoon. Hindi para sabihin, minsan silang iniligtas ng Panginoon, ngunit nawala, napabayaan o hindi naalagaan ng Diyos. Mali po iyon. Nawala sila dahil sa simula pa lamang wala silang kaugnayan ng tunay kay Kristo. Sila yung mga nahasikan ng salita na sa unit tinanggap nila ang salita ng may kagalakan, subalit dahil wala itong ugat, nang dumating ang mga iba't ibang uri ng pagsubok, sila nawala. Nawala sila, hindi nawala ang kaligtasan sa kanila, kundi nagpapatotoo lamang na sa simula pa lamang wala silang pakikiisa kay Kristo, wala silang kaligtasan. Alam po ninyo, mayroong isang babae na nagngangalang Anna Sorokin o mas kilala na Anna Delvey. Si Anna Delvey ay isang Russian. Siya po ay isang con artist. Siya ay nagkunwaring isang mayamang sosyalista sa New York. Nagpakilala siya bilang isang heiress, isang tagapagmana ng isang malaking yaman. At ginamit niya ang peking identity. Siya'y mayaman at siya'y isang tagapagmana upang makasalamuha sa mga matataas na tao sa lipunan at yung pribilehiyo ng pagiging isang mataas na tao sa lipunan ay makuha niya. Gumamit siya ng isang peking identity. Siya ay nahuli noong 2017. At 2019, ginawang aklat ang kanyang buhay na may title, My Friend Anna.
At noong 2022, itong si Ana na con artist na gumamit ng peking identity, noong 2022, ang kanyang buhay ay naging miniseries sa Netflix. At ang titulo ng miniseries na yun ay Inventing Ana. Si Ana Sorokin ay nag-angkin ng isang katayuan na alam niya sa kanyang sarili ay hindi totoo. Hindi siya mayaman, hindi siya tagapagmana, at marami ang naniwala sa kanya. Mga kapatid, dapat natin itong tandaan na sa usapin ng pananampalataya, maaari ding mag-angkin ng isang tao na siya ay mananampalataya, ngunit alam niya sa kanyang sarili ay hindi pa. Kaya sa oras na ito, gusto kong magkaroon tayo ng reflection. Lahat sa atin. Huwag lamang tayo mag-angkin kung tayo mananampalataya. Tiyakin natin na ikaw at ako ay sumasampalataya sa Panginoon. Hindi sapat na angkinin, ako'y mananampalataya. Bago mo sabihin, ako'y mananampalataya, magkaroon ka ng tuwirang pakikipag-usap sa Panginoong Jesucristo. Panginoon, sumasampalataya ako sa iyo. Ikaw ang aking tagapagligtas. Wala nang iba. Bago mo sabihin at iparinig sa tenga ng ibang tao na ikaw ay mananampalataya, ang una mong sabihin sa Panginoon, Panginoon, ako'y sumasampalataya sa iyo dahil wala na akong ibang alam na tagapagligtas. Ikaw ang aking buhay, kaligtasan. Ikaw ang may hawak ng aking hininga. Kaya sa oras na ito, ang pinakamainam na gawin ng isang tao ay dumalangin siya sa Diyos. Na sa Diyos Ama na siya bigyan ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Yun ang pinakamainam na gawin ng isang tao. Hindi ang magkaroon ng panglabas na pag-aangkin, kung hindi lumapit sa Diyos Ama at humingi na, Panginoon o aking Ama, aming Ama, Diyos Ama, bigyan mo ako ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat kung aangkinin ng isang taong isa siyang mananampalataya na alam niya sa sarili hindi totoo, o minsan ay nadadaya ang kanyang sarili, sa huli ang taong yun ay aalisin ng Diyos. Kaya ito ang babala sa mga wala pa sa Panginoong Jesucristo. Babala sa mga wala pang katiyakan kung sila'y mananampalataya. Ang turo ng Panginoong Jesucristo ay nagsisilbing babala sa mga maaring umasa lamang sa mga panlabas na gawain. Ang aking ama ay isang Kristiyano. Ang aming buong pamilya ay sumasamba sa isang church. Ako ay laging nasa church. Ako'y may mga kaibigang Kristiyano. Ako'y umaawit, ako'y nakikinig, ako'y nagbabasa ng Biblia. Ang mga bagay na yan ay sasabihin ko sa iyo, tama. Subalit hindi yan ang magiging katiyakan mo nang ikaw ay isang mananampalataya. Hinahamon tayo ngayon ng katotohanan ito na sa mga oras na ito, tiyakin natin na tayo'y na kay Kristo. Tiyakin natin na tayo sumasampalataya kay Kristo. Tiyakin mo na sumasampalataya ka ngayon sa pangalan ng Panginoong Jesucristo bilang iyong tagapagligtas. Sapagkat kung hindi mo ito gagawin at hindi mo titiyakin sa iyong sarili na ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi dadaloy sa iyo ang lahat ng pagpapala ng kaligtasan. Dumalangin ka ngayon, Panginoon, tulungan mo akong matiyak ang aking sarili na ako'y na kay Kristo. Gawin mo akong isa sa iyong anak. Yan ang babala sa mga wala pang katiyakan na sila'y mga mananampalataya. Tiyakin mo ngayong mananampalataya ka, sumampalataya ka kay Kristo. Dahil kung ikaw hindi mananampalataya, kabilang ka man sa kalipunpunan ng mga mananampalataya, sa huli, ikaw ay aalisin ng Panginoon. Ngayon, ito naman ay babala sa mga mananampalataya. Sa mga mananampalataya, ito ang sinabi ni Apostol Pablo, 2 Korinto, kabanatang 13, talatang 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Pinapakita nito na dapat tayong may pagsusuri. Hinamon ni Pablo ang mga taga-Korinto na suriin ang kanilang sarili kung sila'y mga nasa pananampalataya. Mga kapatid, ang pamumunga ng buhay Kristiyano ay kinakapalooban ng bunga. Suriin mo ang iyong sarili. Ikaw ba'y nagbubunga? Ikaw ba ay may bunga ng bagong buhay? Ikaw ba'y may bunga ng tulad sa bunga
ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, here is a comfort as a Christian. 1 Peter chapter 1 verse 8. Kung ikaw ay tulad ng sinabi ni Pedro sa kanyang sinabi sa 1 Peter chapter 1 verse 8, hindi nyo siya nakita gayon may inyong inibig, bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakita gayon may inyong sinampalatayanan, ang taong yon na hindi nakakita kay Kristo ngunit inibig siya, ang taong yon na hindi nakakita ng pisikal kay Kristo ngunit sinampalatayanan niya, ang taong yon ay hindi aalisin ng Ama. Yun ay bunga ng pangangalaga ng Ama na ibigin niya patuloy ang Panginoong Jesucristo at sampalatayanan niya ang Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay tulad ng sinabi ni Kristo, ng sinabi niyang, kung ang isang tao, John chapter 14, sinabi ito ng Panginoon sa John chapter 14, si Kristo mismo ang nagsabi, John chapter 14, verse 21. John chapter 14, verse 21. Ito sabi ni Kristo, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama. Mga kapatid, kung tunay kang nagmamahal kay Kristo, hindi ka aalisin ng Ama. Ikaw ay iibigin ng Ama. Hindi ka niya aalisin. Sa mga tunay na mga mananampalataya, umiibig kay Kristo, hindi sila aalisin ng Ama. Sila iibigin. Ngayon, dako tayo sa ikalawa. Ang pangangalaga ng Ama, kanina nakita natin na ang pangangalaga ng Ama, kasama dito ay inaalis niya ang hindi namumunga. Ikalawa, ang pangangalaga ng Ama ay individual at personal. Malinaw yan sa verse 2. Ang pangangalaga ng Ama ay individual at personal. Nakita niyo ba yan sa verse 2? Ano sinabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 2? Pakinggan niyo ito. Ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Nakita niyo ba na ang pangangalaga ng Diyos ay individual at personal? Sinabi niya, ang bawat sanga. Ang salitang bawat ay nagpapakita na ang pangangalaga, ang gawa ng Ama ay nakatuon sa partikular na bawat isa na nakaugnay kay Kristo. Ibig sabihin, partikular at personal. Hindi ito general. Alam nyo, nag-alaga ako noon ng dagang Costa at umabot ito ng almost 100 pieces. At kumita kami doon. Binibenta namin, 5 piso na nga lang isa, maubos lang. Pero meron akong inaalagaan na isa, pinipet ko siya, pero pag isinama ko na doon, hindi ko na alam kung sino siya, kaya kukunin ko na, bahala na kung sino yun. Basta meron akong pinipet na isa. Pero hindi ko lahat sila kayang alagaan in a personal and individual way. Kaya kapag pinakain ko sila, hahagisan ko na lang sila ng pagkain, bahala na kayo dyan. Ang mahalaga, meron akong pagkain binibigay sa inyo. Hindi ganoon ang pag-aalaga ng Panginoon. Hindi ganoon ang pangangalaga ng Panginoon. Na ito na, bahala na kayo. Basta ang mahalaga, nabigyan ko kayo ng pagkain, inalagaan ko kayo, tapos na. Hindi ganoon ang pangangalaga ng Panginoon. Ang pangangalaga ng Panginoon ay sa bawat sanga. Bawat sanga, ibig sabihin individual at personal. Ito ay nagpapakita na ang pangangalaga ng Ama sa bawat mananampalataya ay individual at personal. Yan, ganyan mangalaga ang Ama. Isipin yun, ang Diyos na ang nangangalaga at ang paraan pa niya ng pangangalaga ay napaka-intimate. Napakaganda. Di ba pinakita ito ng ating Panginoong Jesucristo? Matthew chapter 10, verse 29 to 31. Inilarawan dito yung partikular at personal at individual na pangangalaga ng Panginoon. Ano sinabi doon ni Kristo? Matthew chapter 10, verse 29 to 31, hindi ba pinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya, yung ibon?
Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahulog sa lupa na hindi batid ng iyong ama. Ibig sabihin, lahat ng gaano kadami ang maya, ngunit alam ng Diyos, kilala ng Diyos, individually, ang bawat maya. Yun ang sinasabi ng Panginoon. At ito yung sinabi niya, dumako naman siya ngayon sa mga disipulo. At maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang lahat. Huwag kayong matakot, kayo higit na mahalaga kaysa sa maraming maya. Anong sinasabi ng Panginoon? Ang pangangalaga ng Diyos ay ito. Sa kanyang pangangalaga, individually, kilala kanya at alam kanya to the point na alam niya kung ilan ang bilang ng iyong buhok. Ganon ang pangangalaga ng Panginoon. Ang talatang ito ay naglalarawan ng personal na kaalaman ng Diyos tungkol sa iyo. At individual at personal na pangangalaga ng Diyos hanggang sa pinakamaliit na detalye ng iyong buhay, alam ng Diyos. Bakit alam niya yun? Dahil pinangangalagaan niya. Sigurado, nung maliliit pa ang inyong mga anak, yung pinakadetalyeng bagay tungkol sa inyong anak na marahil 1 to 5-year-old, talagang alam ninyo ang detalye sa kanya. Dahil, bakit natin alam? Dahil ganun tayo mag-alaga sa kanila. Alam natin kung kailan sisipunin. Alam natin kung bakit sinipon. Alam natin kung kailan gutom. Alam natin kung kailan dapat gawin ito, gawin yan. Alam natin ang mga bagay na yon dahil personally inaalagaan natin sila. Ganoon ang Diyos. Alam niya ang lahat ng bagay sa atin dahil individually pinapangalagaan tayo ng Diyos. Napakagandang katotohanan ito. Hindi lamang yon, mula pa sa simula ng ating kaligtasan, individual na ang pagkilos ng Panginoon. Hindi niya tayo nakita, maraming tao dito, sige, lahat na ngayon tutulak ko na palapit kay Kristo. Hindi ganoon ang ginawa ng Ama, na isang kapulungan ng tao, tinulak niya para pumunta kay Kristo. Hindi ganoon ang ginawa ng Diyos Ama. Ang ginawa ng Diyos Ama sa bawat mananampalataya na tinutukoy ngayon sa ating talata sa John 15 ay sanga. Ang bawat sanga o bawat mananampalataya na inilapit sa Panginoong Jesucristo, ito ay inilapit ng Ama ng individual. Hindi ka naging mananampalataya dahil sabay-sabay kayong tinulak ng Diyos. Oh, bahala na kayo. Ito na yan. Ito na yung mga sasampalataya. Ang ginawa ng Diyos, individual at in a personal way, kinukuha niya ito at inilalapit individually kay Kristo. Ibig sabihin sa simula't simula pa lamang ganoon ang pangangalaga ng Panginoon na individual tayong inilalapit ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon, John chapter 6, verse 44. Ang mga ibinigay sa akin ng Ama. May ibinigay ang Ama. At yung salitang yun, hindi nangangahulugan in general way. Ito yung mga individual na taong ibinigay ng Ama. Actually, sa John chapter 10, sinabi ni Kristo, I know my sheep. Kilala ni Kristo individually. Dahil individually, ibinigay ito ng Ama. Parang iniisip ko, sa John chapter 10, binigay ng Ama ang ito binanggit ang pangalan at edad. Ito yung mananampalataya sa iyo. Bibigyan ko ito ng pananampalataya, ito ilalapit sa iyo. Ilalapit ko ito sa iyo. Kilala ng Ama, kilala ng Panginoong Jesucristo, individually ang kanyang mga tupa. Ganoon ang pangangalaga ng Ama. At hindi lamang iyon, tingnan ninyo yung pangangalaga ng Ama. Ito sabi ni Kristo. John chapter 10, verse 29. Ang mga ibinigay sa akin ng Ama, ang ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa sa lahat. At walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng aking Ama. Ang individual na mga mananampalatayang ibinigay ng Ama kay Kristo, sila ay hindi mawawala. Sila ay nasa kamay ng Ama. Ganoon ang partikular na pangangalaga ng Panginoon. Sa panalangin ni Kristo, John chapter 17, nang dumalangin ng Panginoong Jesucristo, verse 9 and 11, sinabi doon, nang si Kristo ay nanalangin, ito ang kanyang sinabi, idinadalangin ko sila. Sila, sino? Ang mga mananampalataya, ang mga ibinigay mo sa akin, ang aking mga disipulo. Hindi ang buong sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi para doon sa mga ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Kita niyo yung expression of possession, sila'y sa iyo.
ibinigay kay Kristo. Napakaganda nung expression doon ni Kristo, they are yours. Expression of possession, meaning to say, individually, we are God's possession. At ang possession ng Panginoon ay hindi niya basta-basta lamang pangangalagaan. Personal niya itong pangangalagaan. Alam niyo ba na merong isang kilalang doktor, co-founder siya ng Partners in Health o PIH sa ibang bansa. Ang pangalan niya si Dr. Farmer. Si Dr. Farmer ay isang napakahusay na doktor. Siya ay napunta ng Haiti upang manggamot ng mga may sakit ng tuberculosis or TB. At doon sa kanyang pag-aalaga o panggagamot sa mga taong may tuberculosis ay hindi niyo to basta inalagaan ng basta-basta na ito ang gamot, nasa desk siya, sinabi niya, ito, painom mo, alas 8, alas 12, alas 3, painom mo ito. Ganun lang, hindi siya ganun mga alaga. Minsan ganun ang mga doktor sa atin. Si pasyente ganito, susulat, ito yung kanyang gamot. Kumbaga parang walang personal na pagtingin. Pero itong si Dr. Farmer, ang kanyang ginawa, pinupuntahan niya individually ang bawat may sakit na TB. Hindi lamang niya basta ginagamot. Ini-interview niya, ano ang iyong nararamdaman? Kamusta ang iyong pamilya? Anong kalagayan ng iyong buhay? To the point na maging yung kanilang mental health ay tinutulungan ni Dr. Farmer. Imbis na bigyan ng pangkalahatang gamot, personal at individual niyang inaalagaan ang bawat may tuberculosis. Alam niyo, katulad ng masusing pangangalaga ni Dr. Farmer na nagdulot ng paggaling at pagbabago ng maraming pasyente, ang Diyos ay gumagawa ng malapit at personal na relasyon sa bawat mananampalataya at hinuhubog tayo alinsunod sa kanyang layunin. Ganoon mangalaga ang Panginoon, individual at personal. Isa itong paalaala na ang Diyos ay hindi tayo tinatrato ng isang pangkalahatan o impersonal na paraan, kundi merong malasakit at atensyon. Pinagtutuunan ng Diyos ng detalye ang ating buhay. Ganoon mangalaga ang Panginoon. Na sinabi ni Kristong, and my Father is the vine dresser. Sinasabi niya dito kung paano mangalaga ang Panginoon. Individual at personal. Ngayon, ikatlo, at dito ako magtatapos. Ikatlong paraan ng pangangalaga ng Ama, hinuhubog at nililinis ng Ama. Ito ang paraan ng Diyos. Tayo ay kanyang hinuhubog at nililinis. Malinaw yan sa verse 2. Pakinggan nyo ito. Ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. See? Ang bawat sanga, individual at personal niyang pinangangalagaan, ang sinabi pa niya doon ay, na nagbubunga, itong mga ito, nililinis niya. Nililinis niya. Individual. Ang binibigyan din ng verse 2 ay ang gawa ng Diyos sa mga mananampalataya. At inilarawan ito sa pamamagitan ng paglilinis ng sanga ng puno ng ubas. Actually, ang paglilinis ng ubas ay tumutukoy sa pagputol o pagtanggal ng mga tuyo o sobrang sanga para yung sangang namumunga ng sanga ng ubas ay magbunga ng maayos at maganda. Kaya tinitrim nila ito, pinuputol. Ang pagputol ng sanga ay nakakatulong na maging maayos ang pamumunga ng isang ubasan. Ito ay upang makapasok ang hangin pagka masyadong crowded yung sanga ng ubasan. Binabawasan nila ito upang makapasok ng tama ang hangin at ang sikat ng araw upang maging maganda at maayos, maging malusog ang ubasan. Kaya pinapakita yung paglilinis ng mga sanga sa mga namumunga. Pansinin niyo po, ang hindi namumunga, pinuputol. Ang namumunga, nililinis. At yung paglilinis sa mga sangang namumunga, ito ay nagpapakita na lalo pa itong inaayos ng tagapangalaga upang maging kalidad, upang maging maganda ang kanilang bunga. Ngayon, ano ang nais ipakita ng paglalarawan na ang ating Ama, ang siyang naglilinis, siyang nagpuputol sa mga sangang nagbubunga. Ang inilalarawan nito ay ang paglilinis, ang paraan ng Diyos Ama
ng pag-alis ng anumang bagay na humahadlang sa espiritual na paglago at pamumunga ng isang mananampalataya. Ang isang bagay na dapat natin makita rito, lahat ng bagay na maaaring humadlang sa iyong kalaguan, ang maaaring humadlang sa iyong pamumunga, aalisin ito ng Panginoon, lilinisin ito ng Panginoon. Sinabi doon, nililinis niya upang lalong magbunga. At ang pangunahing nililinis tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. May mga iniibig tayong kasalanan na kailangang linisin ng Panginoon. May mga kasalanan na nag-aabang sa atin, nakapaligid sa atin, at minsan nagagawa nating kumonek sa mga kasalanan na yun. Yun ang mga nililinis ng ating Panginoon. Ang pangunahing nililinis ng Panginoon sa atin ay ang ating kasalanan. Bakit tayo nililinis ng Panginoon? Bakit niya tayo pinupungusan? Yung ating mga sinful habit, yung ating mga thoughts, tayo ay sinasanctify ng ating Panginoon. Ang sinabi doon sa ating talata ay ito, nililinis niya. Anong dahilan? Ano yung goal? Nililinis niya upang lalong magbunga. Pinapakita nito na inaalis ng Ama ang mga hadlang sa paglago ng isang mananampalataya. Lahat ng maaaring humadlang sa iyo. Maaring trabaho yan. Maaring kaibigan yan. Maaring salapi, pera yan. Maaring isang relasyon yan. Maaring isang hobby yan. Maaring ang pagkakatutok mo sa cellphone. Maaring mahilig kang manood ng mga series. Alam niyo po, marami ngayon mga nahuhulog ng mga mananampalataya sa pagiging hindi malago dahil sa napaka-easy to access ng mga magagandang palabas ngayon. At yan ang bagay na dapat nating ipalinis sa Panginoon. Panginoon, linisin mo ako sa lahat ng mga bagay na umaagaw ng atensyon sa akin tungo sa iyo. Inilalarawan nito na ang Diyos ang lahat ng humahadlang. Gawin mong panalangin, Panginoon, gusto kong mamunga, gusto kong lumago. Alisin mo sa akin ang lahat ng humahadlang na ito at maaaring masakit ito. Masakit mapungusan. Dahil maaaring katulad ng sinabi, pera, salapi, bagay na malapit sa iyo, relasyon, ang bagay na yon, kailangan mong tanggapin dahil ito yung paraan para ikaw ay lumago at mamunga. Prioridad natin bilang mananampalataya ang mamunga para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang pangangalaga ng Ama, dapat nating tandaan, ay tungo sa ating pamumunga. Ano sabi ng talata? Ang bawat sanga na namumunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Upang lalong magbunga. Tayo ay dinidisiplina ng Panginoon. Yan ang sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 6 to 8. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal. Sino ang dinidisiplina ng Panginoon? Ang kanyang minamahal at pinaparusahan ng bawat itinuturing na anak. Ang hindi anak, parusa. Ang anak, disiplina. Sinabi pa doon ng may akda ng aklat ng Hebreo, magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinakikitunguhan ng Diyos bilang mga anak sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama. Ngunit kayo ay hindi dinidisiplina na siyang nararanasan ng lahat. Kung gayon, kayo'y mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak kung hindi kayo dinidisiplina. Sinabi pa sa 10 and 11, ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa kabutihan natin upang tayo'y makibahagi sa kanyang kabanalan. So anong layunin ng disiplina? Upang maging banal. Hindi pa lahat tayo sa mga magulang. Ang pagdidisiplina natin ay hindi para dalhin sa kasamaan ng ating anak kung hindi dalhin sa tamang pag-uugali. At ganoon ang disiplina ng Panginoon tungo sa kabanalan. Kaya ipinapaliwanag ng Hebrews chapter 12, verse 6 to 11, ang disiplina ng Diyos, bagamat minsan ay masakit, ay may layuning upang tayo'y lalong magbunga ng katwiran at kapayapaan.
Nag-usap kami ng aking isang kapatid at ang pinag-uusapan namin noon ay tungkol sa peace with God. At marami ang nag-aakala na you will have peace basta magawa mo ang mga bagay na ito sa Panginoon and you will have peace. Well, actually, may katotohanan doon. Pero isang bagay na sinasabi ng banal na kasulatan, peace with God, peace of our heart also comes from His loving discipline. Ulitin ko po, ang kapayapaan ng ating puso ay nanggagaling din sa mabuting disiplina ng Ama. Kaya ang pangangalaga ng Ama ay tungo sa ating paglago at pamumunga. So ko yung bigyan ng 3 hamon bilang pagtatapos. Una, pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Dapat tayo maging handa na tanggapin ang disiplina, ang paglilinis ng Diyos bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Ang putulin, ang linisin tayo ng Panginoon, alisin ang mga bagay na humahadlang sa atin ay masakit. Ngunit dapat tayo magpakumbaba at magtiwala sa Panginoon dahil ginagawa niya ito bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Kung makita ko ang aking anak, gusto niya maglaro sa putikan at kinakain ng putik, sasabihin ko, mahal ko ang aking anak, pababaya ko siya maglaro dyan sa putikan. Kahit maglaro siya sa basurahan. At may nagsabi sa akin, ba't pinababayaan mo ang anak mo maglaro sa basurahan? Madumi yan, makakakuha yan ng sakit. Hindi. Mahal ko ang aking anak, kaya pababayaan ko siyang gawin ang kanyang gusto. Hindi tamang pangangalaga yun. Ang dapat gawin ng magulang ay alisin ang kanyang anak sa ikasasama niya. At dahil minsan ang ikasasama ng ating anak, pakiramdam niya, ito yung mabuti sa kanya, ito ang gusto niya. At yun ang ating nararamdaman. Gusto natin ito, masaya tayo dito, parang ito yung okay sa akin. Pero alam ng Diyos na hindi at aalisin nyo ng Diyos sa atin. At pag ginawa ng Diyos, magpakumbaba tayo sa Kanya. Ikalawa, pagtitiwala sa proseso ng paglilinis ng Diyos. Pagtiwalaan natin ang ginagawa ng Diyos. Kapag tayo ay nakakaramdam na tayo ay nahihirapan, dapat nating tandaan ang Diyos ay kumikilos para sa ating pagkakaroon ng bunga, para sa ating paglago. Yun ang ating tandaan. All things work together for good. For those whom, para kanino? Para sa lahat ba? Napakalino na sinabi sa Romans chapter 8. Particular, specific. All things will work together for good. Para kanino? Sa mga umiibig sa Kanya. Pagtiwalaan natin ang proseso ng paglilinis ng Ama. Ikatlo, pagpapalago ng relasyon kay Kristo. Pagpapalago ng ating relasyon kay Kristo. Mga kapatid, ito yung aking hinamon sa inyo nung nakaraang linggo. Ito ang pinakamahalagang relasyon na dapat nating pagyamanin. Higit sa lahat ng relasyon, ito ang ating pagyamanin. Ang ating relasyon kay Kristo. Ang ating pag-uugnay, ang ating pakikisa kay Kristo. Ito ay nagbibigay daan para tayo ay magbunga. Walang iba. Ang disiplina at paglilinis ng Ama ay nagaganap. Alam niyo po kung bakit? Ang dinidisiplina ng Ama o kung bakit tayo nakakaranas ng disiplina ng Ama, pangangalaga ng Ama. Alam niyo po kung anong dahilan? Dahil ikaw ay kaisa kay Kristo. At ang hindi kaisa ni Kristo at hindi pinapangalagaan at dinidisiplina ng Ama, matakot ka. Matakot ang hindi dinidisiplina ng Ama. Sapagkat wala siya sa tunay na puno ng ubas. Kaya panatilihin nating malapit ang ating ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Ang paglago at pamumunga ay palaging tungo sa mas malalim na relasyon sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ikaw ba'y nagbubunga? Sapagkat kung hindi ka nagbubunga, ito ay dapat humamon sa iyo. Panginoon, sa mga oras na ito, tulungan mo akong magbunga. Turuan mo akong manampalataya kay Kristo. Gawin mo akong isa kay Kristo. Sapagkat ayokong matulad sa mga sangang hindi nakaugnay kay Kristo, natutuyo, walang bunga, itatapon at masusunog. Ito ang hilingin mo ngayon sa Panginoon. At sa iyo, bilang isang mananampalataya, hinahanap mo ba ang bunga sa iyong buhay?
Siyasatin mo ang iyong sarili, nagbubunga ka ba? Sapagkat kung hindi ka nagbubunga, ang dahilan niya ay hindi dahil nagkukulang ang Diyos. Baka hindi ka pa nakaugnay kay Kristo. Ikaw ba'y may pag-ibig kay Kristo kahit hindi mo siya nakita? Ikaw ba'y may pagsampalataya kay Kristo kahit hindi mo siya nakita? Siyasatin mo ang iyong sarili sa oras na ito. Tumingi ka sa Panginoon. Panginoon, hubugin mo ako, pangalagaan mo ako, disiplinahin mo ako tungo sa aking ikabubuti at ako'y magbunga para sa iyong kaluwalhatian. Ano sinabi sa verse, sa chapter 15? Dito ako magtatapos. Ano sinabi ng Panginoong Jesucristo sa verse 8? Ang ating pamumuga ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. At ano? At sa ating pamumuga na nakakaluwalhati sa Panginoon, napapatunayang ikaw ay disipulo. Maliban na ikaw ay magbunga at maluwalhati ang Diyos, hindi ka mapapatunayang ikaw ay disipulo. Hangarin, sikapin, ipanalangin natin tayo ay mamunga, tayo manalangin. Maraming salamat po aming Diyos sa mensaheng aming napakinggan. Tulungan at samahan niyo po kami sa mga aplikasyon nito. Tulungan at samahan niyo kami na siyasati ng matuwid ang aming sarili. At tulungan niyo po ang mga nakikinig sa amin ngayon na wala pa sa Panginoong Jesucristo na sila ay magkaroon ng tunay na pakikiisa sa Kanya bilang puno ng ubas na sa Kanya dadaloy ang lahat ng pangangailangan at pagpapala ng kaligtasan. O aming Ama, pinagkakatiwala namin sa inyo ang bunga, pinagkakatiwala namin sa inyo ang paglago ng binhi ng inyong salita sa mga nataniman. Inaasa namin ito sa inyong kapangyarihan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.